Bea, anong like him ang sinasabi mo dyan? Tugon ng ama niya sa kanya. No, I'm just kidding, Dad. Of course, mag-aaral pa ako at wala akong panahon dyan sa mga love-love na yan. Saad naman ng dalaga. Pero sa loob-loob niya ay alam niyang gusto niya talaga si Alfred. Nag-iisang anak kita at ayokong mapunta ka lang sa kung sino lang at pakasaktan ka lang nila, nak. Sagot naman ng ama niya. Pero sa paglipas ng panahon, habang nag-aaral si Bea sa universidad, lalo lang niyang nakukumpirma ang nararamdaman niya sa lalaki. Madalas lang nakikita sa school si Alfred, pero hindi niya maamin ang nararamdaman niya rito. Hanggang isang araw, nakita niya si Kiana at Alfred na sweet sa isa't isa. Hindi niya maiwasang magselo sa kanyang nakita. Alam niyang mag-best friend sila, pero bakit ganito yung nakikita niya? Hindi na napigilan ni Bea at biglang umiyak at mag-walkout na masama ang loob. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nasasabi na gusto ko siya at malamang parang mahal ko na ata siya. Sambit ng dalaga sa sarili habang umiiyak. Alam naman ni Alfred ang pag-walkout ni Bea at lingid sa kaalaman ng dalaga, tuwang-tuwa si Alfred sa nalaman niya. Gusto din ako ni Bea. Mariing saad niya sa sarili. Gabi ng Biyernes, iba't ibang ilaw ang makikita sa malaking bulwagan ng kanilang universidad. Pati mga tugtugin ay animo nagyayaya para sabayan at umindak na parang nakawala sa kulungan. Induction ball ngayon sa universidad nila Bea at kahit pa halos ayaw payagan si Bea ng daddy niya, ay nakulit niya rin ito at heto nga't andito siya ngayon sa balls night. Gusto kong maranasan yung mga ganito dahil first time ko tong gagawin sa tanang buhay ko. Saad ng dalaga. Habang nakaupo si Bea, ay saktong paparating naman si Alfred sa kinaroroonan niya. At dahil hindi niya malaman ang gagawin, agad niyang kinuha ang isang glass of wine at mabilis na nilagok ito. Hindi niya ininda ang pait ng ininom kahit na ngayon lamang siya uminom dahil mas nangingibabaw ang kabog ng dibdib niya para kay Alfred. Hi Bea, you look so beautiful tonight. Wika ng binata sabay halik sa pisngi niya. Biglang namula naman ang pisngi ng dalaga at uminom ulit ng isang basong wine. Ano ba itong nangyayari sa akin? Biglang sambit ng dalaga sa sarili. Parang mas lalong nagpupumiglas ang puso ni Bea sa gabing yun para kay Alfred. May I dance with you? Wika ng binata sabay abot ng kamay sa kanya. At dahil medyo tipsy na siya dahil sa nainom kanina, ay pinaunlakan niya ang binata. At habang magkadaop ang mga palad nila habang nagsasayaw, ay lalo siyang nakukuryente na hindi niya maintindihan. Bea, I like you so much. Walang prenong bulong ni Alfred sa tenga ng dalaga na nagdulot upang namulang lalo ang kanyang mga pisngi. Hindi nakaimik ang dalaga dahil bigla na lamang siyang nahilo at nanghina sa mga bisig ni Alfred. Hindi malaman ng binata kung anong nangyayari sa dalaga, pero pakiwari niya ay nalasing na ito sa nainom kanina. At dahil hindi malaman ang gagawin ni Alfred, inuwi niya ang dalaga sa bahay nila. Diniretso ni Alfred ang dalaga sa kwarto niya dahil nahihilo ito. Saktong tulog na tulog naman ang mama nito. At sa hindi inaasahang pagkakataon, dahil pareho silang lasing, ay nangyari ang hindi dapat mangyari sa kanilang dalawa. Nagising ang mama ni Alfred sa mga katok na sunod-sunod at halos magiba ang pinto sa sala. At nung pagbuksan niya ito, ay tumambad sa kanya ang galit na galit at napakalaking tao sa harapan niya, si Mr. Ramos. Nasaan ang anak ko? Halos pabulyaw na sabi nito. Naguguluhan man si Aling Delia, ay inalok pa rin niya ito na pumasok muna at umupo. Saktong nagising sina Alfred at Bea na naguguluhan sa nangyayari. Daddy! Patakbong yakap ni Bea sa ama.
At doon lang napansin ni Aling Delia na magdamag pa lang kasama ng uniko iho niya ang dalaga. At sa mga ayos nila ay hindi maitatangging may nangyari sa kanila. Diyos ko po! Hiyaw ng mama ni Alfred sabay baling sa anak at tinanong niya ito. I'm sorry ma, hindi ko po sinasadyang mangyari ito. Nakayokong paliwanag ng binata. Umiiyak naman ang dalaga habang nakayakap pa rin siya sa ama. Naguguluhan man at hindi niya alam ang mararamdaman, subalit may kung anong tuksong pumapasok sa isip niya at nagbabalik sa alaala niya ang mga nangyari kagabi. At kahit hindi niya aminin, may kung anong pakiramdam siya na nagustuhan niya ito. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mong panagutan ang ginawa mo sa anak ko. Paggalit at maotoridad na pagkakasabi ng ama ni Bea. Pero sir, hindi pa po ako tapos sa college. Mariing sagot naman ni Alfred. Nag-aalala na mawawala ang lahat ng pinaghirapan niya, lalo na ang pagiging scholar nito. Baka po pwedeng mapag-usapan natin ito sa maayos na paraan. Malapit nang matapos ang anak ko. Kaunti na lang at i-graduate na siya. Hika naman ng ina ng binata. Nagsusumamo naman si Bea sa ama na huminahon ito at para makapag-usap ng maayos. Dad, kasalanan ko ito. Umiiyak ang dalaga habang nakayuko. Kung sana sinunod ko kayo na huwag nang pumunta sa party kagabi, hindi sana nangyari to. Bealis, alam mo kung gaano kita pinoprotektahan dahil nag-iisang anak kita at babae ka pa naman. Kaya ayaw kong pumasok ka sa eskwelahan dahil baka mapahama ka at masaktan. Look at you now! Halos pabaliw sa galit ang ama ni Bea. I'm so sorry, Dad. Patuloy na umiiyak pa rin ang dalaga. Bigla na lang hinila ito ng ama at inuwi sa kanilang bahay. Samantala sa bahay ng mga Ramos. Bea, anak, kailangan panagutan ka ng lalaking yun at sa ayaw at sa gusto mo. Kailangan kayong maikasal sa lalong madaling panahon. Saad ng ama niya. Pero Dad, hindi naman namin sinasadya yun. Lasing kami pareho at aksidenteng may nangyari kagabi. Pero I swear Dad, hindi ko kagustuhan ito. Umiiyak na sambit ni Bea. Kailangang mamanhikan ang lalaking nandito sa bahay natin dahil kung hindi, ipapakulong ko siya. Galit pa ring sabi ng ama niya. Dahil ayaw makulong ni Alfred, ay pumayag na rin siyang maikasal kay Bea. Kasalanan naman niya ito. After all, knowing na maikasal sa babaeng matagal na niyang mahal, ay sapat na para lalong hindi siya tumanggi. Kinagabihan, abala ang mga tao sa loob ng bahay nila Bea dahil mamamanhikan ang pamilya ni Alfred. Napagkasunduan nila na isang intimate beach wedding ang kasal nila at dahil mayaman naman ang mga Ramos ay sinagot lahat halos ni Mr. Ramos ang gastos para sa nag-iisang unika ihan niya na si Bea. Nangako naman si Alfred na magtatapos pa rin siya ng pag-aaral para naman may magandang buhay sila Bea sa hinaharap. Pumayag naman ng ama ni Bea sa ganitong setup. At sa araw na ito ay kasal na nga ang dalawa. Isang engrandeng kasal ang naganap sa isang pribadong beach resort na pag-aari din ng pamilya Ramos. Natapos ang kasal pagkatapos ng mahabang seremonya. Mga malalapit at importanteng tao lamang ang bisita ng mga ito. At ang mga putahe at inihanda para sa okasyong ito ay hindi matatawaran. Makikita mo class at mayaman talaga ang mga nagsipagdalo sa naturang okasyon. Pagkatapos ng kasal ay diretso ng Singapore ang dalawa para sa honeymoon ng mga ito. Bea, I'm so sorry kung naipit ka sa ganitong sitwasyon. It was my fault. Mariing bigkas ni Alfred sa asawang si Bea. Alfred, ako dapat ang humingi ng paumanhin sa'yo.
Dahil napilitan kang pakasalan ako dahil kay Daddy, wika naman ni Bea. Lumapit si Alfred sa kanya at yumakap habang iniaangat ang mukha ng asawa niya. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon dahil asawa na kita. Nakangiting mukha ni Alfred ang nasilayan ni Bea. Napakunot si Bea ng noo at nagtatakang tumingin sa asawa nito. Yes, I do, mahal ko. From the start I saw you, ay gusto na kita. Hindi ko lang masabi sa'yo kasi ang layo ng agwat ng status ng buhay natin. Mayaman ka, mahirap at simple lang ako. Saad ni Alfred. Really? Totoo ba itong naririnig ko? Patanong ni Bea. Oo naman, mahal ko. Matagal na kitang mahal. Pabulong na sambit ng asawa nito. Kinurot naman ni Bea ang asawa nito ng pinong-pino. Hindi pa rin siya makapaniwala na saka pa lamang niyang malalaman ang tunay na nararamdaman nito para sa kanya kung kailan asawa na niya ito. Mahal. May sasabihin din ako sa'yo. Pabiting sambit naman ni Bea. Alam mo ba na hindi mo na ako pinatahimik simula pa lang nung tinuruan mo ako dati sa bahay? Wika ng asawa nito. Nakakunot naman ang noo ni Alfred sa mga sinasabi ng asawa niya ngayon. At hindi siya makapaniwala na pareho lang pala silang nagtiis ng mahabang panahon para lang itago ang mga nararamdaman nila sa isa't isa. Bea, kung alam mo lang kung gaano kita kamahal, asawa ko. Palambing ni Alfred sa kanya. Sana rinig na yon ni Bea at nakumpirma niyang mahal din pala siya ng asawa nito ay hindi siya nagsisising nagpakasal siya rito. Sa gabing yon, ay masisilayan mo ang mga ngiti sa bagong mag-asawa habang magkayakap silang dalawa. Halos 2 linggo din ang itinagal ng mag-asawa sa Singapore at heto na nga at pauwi na sila ng Pilipinas. Kakalapag pa lang ng eroplano sa airport ay nag-aabang na ang ama ni Bea at ang mama ni Alfred kasama si Manang Len. Back to reality na tayo, mahal ko. Saad ni Alfred sa asawa nito. Habang nasa biyahe sila ay napansin ni Bea na ibang daan ang tinatahak ng driver nila. Napatingin siya sa daddy niya at ngumiti lamang ito sa kanya. Pagkahinto ng sasakyan sa tapat ng malaking bahay, ay may sorpresang nakaabang pala para sa mag-asawa. Isang bagong bahay at lupa ang binili ni Mr. Ramos para sa kanila. Hindi mapantayan ang mga ngiti ng mag-asawa sa ginawa ng ama niya. Agad na niyakap ng babae ang ama niya at nagpasalamat dito. Ganon din si Alfred. Hindi ko po alam kung paano ko magpapasalamat sa lahat po ng kabutihan niyo para sa amin ni Bea. Naiiyak na wika ni Alfred. Salamat balae ha sa mga kabutihan mo. Dapat ang anak ko ang gumagawa nito at lalaki siya, pero hito't ikaw ang gumagawa. Nahihiyang sambit ni Aling Delia, ang ina ni Alfred. Balae, huwag mo nang isipin yun. Pamilya na tayo ngayon. Wika ni Mr. Ramos. Biglang humarap ito sa anak niya. Iha, lahat ng ito ay ginagawa ko para sa iyo at sa asawa mo. Pero isa lang ang pakiusap ko. Sana bigyan niyo na ako ng maraming apo. Nakangiting saad ng ama niya. Daddy talaga eh. Biglang tawa ni Bea at napatawa din ang lahat sa narinig. Pumasok na sila sa loob ng bagong bahay at doon ay masayang pinagpatuloy ang kwentuhan nila. Makalipas ang mga buwan. Mahal, manganganak na ata ako. Pasinghal na tawag ni Bea sa asawa niya. Halos madapa si Alfred pagkarinig niya sa asawa nito. Dinala agad niya ang asawa sa ospital. Sumunod din agad ang ama ni Bea at ang ina ni Alfred. Habang naghihintay silang lahat sa labas, biglang luwa naman sa pintuan ang doktor at hinanap ang asawa ni Bea. Dali-dali namang lumapit si Alfred at sumunod sa loob. Your wife's condition is not okay. She needs you now. Mariing wika ng doktor. Nataranta naman si Alfred sa nangyayari
at abot-abot ang panalangin niya na sana maging successful ang panganganak ng asawa niya. Ilang irina ang narinig ni Alfred, ngunit hindi pa rin lumalabas ang anak nila hanggang sa sinabihan siya ng doktor na i-under cesarean na lang siya at mukhang hindi na kaya ni Bea ang umiri. Mahal, please, kayanin mo ha. Pakiusap, kayanin niyo ng anak natin. Pagsusumamo ni Alfred sa asawa nito. Nasa loob pa rin ng delivery room si Alfred at nakaalalay siya sa asawa nito. Kasalukuyan siyang nasa C-section or cesarean delivery. Maya-maya pa ay natapos na ang C-section ni Bea, ngunit dahil premature ang bata ay under observation pa ito. Samantalang si Bea ay nagkaroon ng pre-eclampsia, kaya dalawa silang inoobserbahan. Mahal, magpahinga ka ng mabuti. Ako nang bahala kay baby. Saad ng asawa nitong si Alfred. Kumusta ang anak natin? Okay ba siya? Mahinang sagot naman ni Bea. Don't worry honey, everything will be okay. Nasa incubator pa ang baby natin kasi kulang pa siya ng buwan. Pero magiging malakas siya dun. Kailangan lang natin mag-pray para sa mabilis na recovery ninyo ni baby. Wika ni Alfred. Habang nakatulog si Bea ay pumikit at nanalangin naman si Alfred. Diyos ko, alam kong marami akong nagawang kasalanan sa harapan mo po. Pero ikaw lang ang malalapitan ko. Nakikiusap po ako na sana maging okay na ang mag-ina ko. Umiiyak na si Alfred. Kinaumagahan habang nagkakape si Alfred sa kwarto ng asawa nito, ay biglang dumating ang doktor. Magandang umaga, Dok. Kamusta po yung mag-ina ko? Patanong agad ni Alfred. So far, nag-stabilize na rin ang kondisyon ng asawa mo. Yung baby mo naman, sa ngayon nag-improve na rin yung status niya. Pero patuloy pa rin naman siyang inoobserbahan and hopefully maging okay na siya. Siguro mga ilang araw pa pwede na silang makauwi. Nakangiting paliwanag ng doktor. Ilang araw din na natili ang mag-ina sa ospital. Hanggang sa awa ng Diyos, naging okay na ang kondisyon nila. Dahil na rin sa mga prayer ng pamilya nila, ay nakauwi na rin ang mag-ina sa bahay nila. Sa loob ng bahay ay makikita ang nagkakagulong pamilya dahil sa isang batang napaka-cute. Kamukha ko talaga tong apo ko. Nakangiting saad ni Mr. Ramos. Hindi naman nagpatalo ang ina ni Alfred at sumingit din, sabay sabi, Aba, kamukha ko kaya ang ilong, pati ang mga mata oh. Masayang sambit naman ni Aling Delia. Biglang iyak naman ng sanggol na si Dylan James. Nagkatawanan naman ng lahat dahil animo naiintindihan na siya ang pinag-uusapan ng lahat. Sa gilid ng sala ay naroon ang mag-asawa na magkayakap habang nakatingin sila sa kanilang anak. I love you honey ko, kasama ang anak nating mas pogi pa sa akin. Pabirong sabi ni Alfred. Mas mahal ko kayo ni Baby Dylan. Kayo ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko na kailanman ay hindi ko ipagpapalit. Ang sagot naman ni Bea habang nalilingid ang luha sa kanyang mga mata. Ang wakas. Napakinggan na naman natin ang isang kwento ng pag-ibig na kahit nagkamali tayo at nangyari ang hindi inaasahan sa atin, ay naroon ng pagpapakumbaba at pagpapatawad. Piliin nating magpatawad at magmahal dahil bandang huli, mas masarap pa rin ang mabuhay na kasama ang pamilya na punong-puno ng pagmamahal. Maraming salamat po sa pakikinig. Sa susunod po ulit na kwento, mga ka-alpha. Please like, subscribe, notify,